Hallelujah. Ating mahal ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghelyo kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal, ating beloved preacher, Hill Cruz. Minamahal, aming inanyang tumayo. Minamahal ko. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob De Luna. Tayo po muna magkaisa pang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isa namin minamat ginagala ng Pastor Evangelista, Wilder Meda, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuri, nagkapasalamat sa bawat yugto ng aming banal kami pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos, sa iyong banal presensya, patuloy ka na sa amin sa tutuwi na, O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banal kalooban, patawar mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay na saganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglalagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan na spiritual na pagkapala, simring kapalaan ng intindihan, namin iniibig ng mga baguhang mabisita madatiyan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, the downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, O Lord, this we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unang sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give the more honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder Meda, the end-time prophet of God. We love you so much, Mama Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lins Almeda, beloved Mama dear, and greeting as well to all the beloved children, to the whole Almeda family, sa lahat din po natin minamat iniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po natin iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Minister Luke Smith sa kanilang mga anak, beloved Mr. Wildy James Almeida Jr., beloved Force, beloved Tina sa kanilang mga anak, at sa lahat po natin minamat iniibig ng mga kapatid na sa iba't ibang banig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating po live streaming, magandang hapon and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Mga iniibig, ang ating dakilang Diyos na buhay from generation to generation, manibig ko, siya po ay naglalagay po ng bantay upang magbigay ng warning o babala sa mga tao sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta, manibig ko. Kaya kung ating muna mababasa dito po from the book of Ezekiel, chapter 3, verses 17 up to 21, kaya nilaman po, beloved Kuya Doc. The book of the prophet Ezekiel, chapter 3, from verse 17 up to verse 21. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. 21. Nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. The gospel, St. John chapter 1, verse 1 and verse 9.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 9. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. God bless you po. Sa Tagalog po. Dito po sa Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 21. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita ng aking bibig at iwanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka ang akin sinasabi sa masama, ikaw'y walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay at gayon masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisaya sa atin sa iyong kamay. Gayumay kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit inyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli pagka ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan. At ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginagawa ay hindi alalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking siyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, siya ay hindi nagkakasala. Siya ay walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya ay hinikayat at ang iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Dito po mga minamahal sa Juan Kapitulo 1, talon sa 9. Nang pasimulaan siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Dito po sa 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid and God bless His Word. So napakaliwanag mga inibig ko ng ating dakilang Diyos ay nagbibigay warning, babala through His mouthpiece sa kanyang propeta, mga inibig ko, sa mga tunay na niyang pastor, amen, praise God, na tinawag ng ating mahal na Panginoon upang ito po ay pakinggan sapagkat ito po ay sa Diyos nang galing, mga inibig ko. Laging nagbabantay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya't andun lagi, mga inibig ko, ang pag-iingat na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Katulad na lamang ng ginagawa ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, the beloved children at minamahal ng pastor, mga inibig ko, na sila po, mga inibig ko, ay talagang andun po yung kanilang pagbabantay ng maingat para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin at sa mga tatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun lagi na nanalangin, nag-aayuno ng mahahabang mga araw, may inibig ko, upang ikaw, ako, tayong lahat ay mailapit na walang kapintasan, walang kulubot, walang bahid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi pagkus tayo may harap na buong buo na andun ang katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may iniibig ko, hindi po basta-basta napakinggan natin sa ating mga nabasang talata, hindi po basta-basta ang burden ng mga tunay na watchmen, mga inibig ko. Ang tunay na nagbabantay sa ating mga kaluluwa, mga inibig ko. Sapagkat sila po ay nagpapaalala, kaya nga kung ang tao po ay nagkakasala, ay kinakailangan paalalahan, sila nagpapaalala, mga inibig ko. Pinapangunahan nila paalala sapagkat kung hindi naman nila paalalahanan, yung kasalanan ng tao na ay mapupunta sa kanila, mga iniibig. Kaya hindi basta-basta ang katungkulan ng mga watchman, mga inibig ko, na tinawag ng ating mahal na Panginoon, na nagbabantay sa ating mga kaluluwa, mga inibig ko. Maging yung matuwid nga, pag idumilihis, ay kinakalampalalahanan mo at pag hindi naman sila sumunod, mga inibig ko, sila mapapahamak. Subalit iniligtas mo ang iyong kaluluwa, mga inibig ko. At hindi lamang ang ating dearly beloved parents and all the beloved children, lahat tayo may katungkulan, mga inibig ko,
sa ating mga unsaved loved ones, sa ating mga kaopisina, sa ating mga classmates, at sa ating mga kapitbahay na sila po ay nakakausap nyo mga araw-araw, minibig ko, kinakailangan ibahagi mo ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na panahon na kinakailangan sila maglingkod sa nag-iisang Diyos na sambahin sa Espiritu katotohanan, minibig ko, sapagkat pag ginawa nito, sila po ay papalain lubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat tayo na nauna na nagsumunod sa turut pangangaral ng propeta ng Diyos, lahat ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Napakinggan natin ang ating kapamanggat, ating beloved co-preacher, Brother Victor. Napakinggan natin, napakalinaw ang kanyang patutuo, may inibig ko. Talaga naman pong sa kanya pong pakikinig ng turut aral ng ating dearly beloved person, the Lord, may inibig. Dinala niya hanggang sa probinsya na kinakamta niya ang totoong pagbabago ng kanyang buhay. Mga iniibig ko. At talaga naman pong pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, kung ating susundin ang pagtuturo at pangangaral ng propeta ng Diyos, the beloved children, mga inibig ko, hindi po tayo mapapahiwalay. Hindi po tayo mapapahamak. Kung tayo man po ay natuturuan, nasasabihan, mga inibig ko, tanggapin po natin yan. Sapat ito po pagpapala na nagmumula sa ating mga panahon. Pag tayo po itinutuwid at pag nagpatuwid ka, lalo kang pagpapalain, lalo ka pang gagamitin ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit kung ikaw naman po ay inaakala mo na mas magaling ka pa sa nagtuturo, may inibig ko ay andun na yung pumasok na yung pride, kapalaluan, may inibig ko. Hindi natin pinag-usapan dito kung kahit anumang pang universidad ang pinanggalingan mo, may inibig ko. Dito ang pinag-usapan dito yung humility, kung paano ka magpakumbaba, magpasakop sa totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! At maging kami man na mga manggagawa, pag kami nagkukulang, nagkakamali, we stand to be corrected. Sapagkat gusto namin lalo kaming magagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po tayong magtatampo, pag tayo po nasasabihan, may inibig ko, bagus ating po yung tanggapin para lalo tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya nga ating dakilang Diyos ay siyang milalang ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito, mga inibig ko. Kaya ang salita po ng ating dakilang Diyos, siya po mismo ang Diyos, mga inibig. Siya ang berbo at ang salita ay siya ang mismo ang ating dakilang Diyos sa buhay. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan ito sa lahat ng mga mananampalataya, mga inibig ko, at sa sasampalataya pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naging ilaw asin tayo, mga inibig ko. Katulad na lamang ng ginawa ng ating minamahal ginagawa ng pastor. May inibig ko, 22 years ago na, mga inibig ko, ang peace mission sa Talipo, Sulo, na kung saan, mga inibig, prior to that, bago pa umakyat ating minamahal ginagawa ng pastor, may mga ibang grupo doon na nagsipunta rin. Pero, nakakaawa, mga inibig ko, sapagkat sila po yung napugutan ng ulo. Pero ang ating grupo, mga inibig ko, doon, dala-dala ang pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ipinahayag ang purong ebanghelyo ng kaligtasan with power and anointing ng sinumang tatanggap sa sampalataya ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, sa pamagitan ng ating dearly beloved President Lord, mga ibig ko, tayo po ay naging ilaw, naging asin sa sanlibutan ito, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Maging nakausap ko sa party ng Singapore na foreigner, may inibig ko, na kung saan sinabi ko yung patutuo dito sa Jesus Crusade. Siya na mismo nagsabi, nagtuloy. Ay, yes, that was the great miracles. Sabi niya, sila mismo nagsasabi, mga inibig ko. Kaya natanyag, naging asin ang banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga inibig, ang tunay na lingkod ng Diyos, mga inibig ko, ay tunay sa bawat gawa sa Ebanghelyo, mga inibig. Kaya dito mga minibig, ako muling babasahin dito sa Ezekiel, Kabanatang 33, talatang 7 naman. Sa gayoy ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sambayan ni Israel. Kaya dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinasabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yan ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo
ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayunman kung inyong bigyang alam ang masama sa kanyang lakad upang himiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kadalawa. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sambayan ni Israel, ganito ang inyong sinasalita na sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming mga kasalanan ay nangasa amin at aming pinanglulupaypayan. Paano nga kami ay mga bubuhay? Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan na masama, kundi ang masama ay himiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo! Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay, o sambayan Israel? Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makikita natin, mga inibig ko, hindi po basta-basta yung burden ng mga tunay na lingkod ng Diyos, mga tunay na pastor, totoong propeta, sa katauhan at beloved honorable pastor, may inibig ko na talagang nandoon yung kanilang pong pag-ibig sa Diyos na talagang upang ang mga tao ay mailapit sa paanan natin mahal na Panginoon. Kaya laging nakasentro ang isipan sa lahat ng kaligtasan ng mga tao. Kaya nga nagkukrusada ang gawain ito hanggang sa mga panahong ito. At talaga naman po tayo pinagpala sapagkat nagbigay ng kaluwagan ng ating pamahalaan. Kaya nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod na krusada. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. At marami ang nangaligtas, maraming mga himala ang ipinakita ng ating dakilang Diyos na buhay sa lahat ng sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga maalala ko sila ating sinasabi ating beloved honorable Sam Pastor, beloved Mama Dear, na we are the modern Israelite sa ating panahon ngayon. At talagang naman pong makikita natin pag tayo tumalim at sinagawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, mararanasan natin ang grabing blessing, protection, mainibig ko. Kaya nga, ang Diyos din ay naglalagay din ng katitusuran upang malaman kung sino po ang tapat na naglilingkod sa Kanya at nakikilala ng Diyos ang mga nagsisitiwala sa Kanya. Kaya kung tayo susunod sa propeta ng Diyos, mainibig ko, the beloved Children Almeida family, mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain tayo, mainibig ko. Pag sinabi nila na maglingkod ng buong katapatan, sentro lagi ang puso't isipan sa mga bagay spiritual, mga wag sa mga bagay dito sa sanlibutan ito, sapagkat ang diablo, mainibig ko, nagpapadala, marami siyang mga mensahero din na ipadadala upang ang mga puso't isipan ng mga tunay na Kristiyano, mainibig ko, ay mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ginagamit yung mga gadget na yan, mainibig ko, yung computer memes, pero yan ay maganda kung gagamitin po natin para magligtas, mailapit ang mga kababayan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung sino kasi lagi nakatutok dyan, mga inibig ko, at ibang ginagawa, sila ang nabibiktima niyan, mga inibig ko, na mga, kung ano mga ginagawa doon. Kaya nga, huwag tayong patukso, at ang Diyos hindi kailanman nanunukso, mga inibig ko. Ano po sabi dito sa James, chapter 1, 13 up to 17, kaya nilaman po? From the book of James, chapter 1, verses 13 up to 17. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when the lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringing forth death. Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Santiago 1, ang kapitulo 1, ang talata ay 13 hanggang 17. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pipita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob
ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. God bless you mga kapatid. Everybody praise the Lord. So ang Diyos po hindi kailanman nanunukso mga iniibig ko. Ang kaawin ng Diyos, ang diablo ang nanggugulo upang ikaw, ako, tayong lahat ng iniibig ko ay huwag magtapat sa lahat ng bagay. Kaya pag ikaw ay laging nakapokus sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa turot aral ng propeta ng Diyos, may inibig ko, makakamtan mo laging lahat ng proteksyon, pag-iingat, may inibig ko na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya dito, ang kasalanan, may inibig ko, ito po ipinaglilihi. At tapos ay ipinanganganak at magbubunga ng kasalanan. Kaya maging maingat po ang bawat sa atin, may inibig ko. Kung tayo po ay may asawa o wala pang asawa, inibig ko, huwag tayong magdidikit sa opposite sex, may inibig ko. Sapagkat ang diablo ay talagang isang pagkakamali mo lang. Kaya nga, sabi ng ating beloved honorable parents in the Lord, yung not too close, not too far, avoid yung familiarity, may inibig ko. Kasi kapag dyan pumapasok ang kaaway ng ating mahal na Panginoon, may inibig ko. Kaya panghawakan natin yung ating kaligtasan, may inibig ko. Sapagkat yung mabuting kaloob na nagmula sa Diyos ay sundin natin lahat upang tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating alalahanin, minibig ko, ang bantay na ilagay ng Diyos ay kailanman hindi ito nagpapahinga. Sabi ng banal na kasulatan. Anong sabi sa Book of Isaiah, chapter 62, verses 6 up to 7? Kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 62, verses 6 and 7. I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace, day nor night. He that make mention of the Lord, keep not silence, and give him no rest till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. God bless you po. Isaiah 62, versikulo 6 at 7. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta, O Jerusalem. Sila'y magsistahimik kailanman, sa araw o sa gabi. Kayo'y mga mapag-alala sa Panginoon. Huwag kayong magpahinga. At huwag niyong bigyan siya ng kapahingahan hanggang siya'y matatag at hanggang sa kanyang gawing kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So napakaliwanag, may inibig ko dito. Ang nilalagay ng ating mahal na Panginoon na tagapagbantay ay hindi nga nagpapahinga. Sabi, hindi magpapahinga, mga inibig ko. Nandun lagi yung pagbabantay niya sa kanyang inaalagaan ng mga tupa, mga inibig ko. At ito'y nakita natin sa ating dearly beloved parents and Lord, beloved children, na tayo po ay inaalagaan sa pamamagitan ng panalangin pag-aayuno, mga inibig ko. Lagi silang nagpupuri, lagi, mga iniibig. Ang ating minamahal ginagawa na Pastor Modesty aside, halos ayaw ng matulog, mga iniibig ko. At para makapagpuri, para pupunta doon sa medyo malamok para tuloy-tuloy ang pagpupuri, mga iniibig. At nakita ko yan, ko magmula dito sa Maynila, pupunta kami ng Tugigaraw. Nakita ko yung ating minamat ginagawa Pastor, magmula sa sasakyan, nagpupunta, doon kami sa likod ng sasakyan, nakabuntot kami, mainibig ko. Hanggang Tugigaraw, mainibig ko, hindi tumigil, ating minamat ginagawa Pastor. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpupuri, mainibig ko, hanggang sa pagpasok doon sa aming tinutuluyan hotel, mainibig ko. Magkakatabi kami, mainibig ng hotel, mainibig. Talaga naman pong tuloy-tuloy, hindi huminto ang pagpupuri. Nagpuri ako ng madaling araw, may inibig ko ng alas 2. Ang mahal na Pastor, tuloy-tuloy pa rin, pumapalakpak pa rin. Natapos ako ng alas 6, may inibig ko. Ang mahal na Pastor, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa pagpunta ng krusada. Kaya naman tagumpay yung krusada doon, maraming pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naglilikat ng panalangin pagkaayuno, laging nagbabantay para sa ligtas ng panamaraming tao. Kaya wag po tayong, hindi po tayo pwedeng magreklamo, magmaktol, mga inibig ko. Bagkos lagi tayong magpasalamat sapagkat merong totoong lingkod ng Diyos, totoong pastor ating kaluluwa, totoong propeta ating mga na nagbabantay sa ating mga kaligtasan. Sapagkat malapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Sapagkat ang sabi sa Jeremiah 8:7, mga inibig ko, kung paano yung mga hayop, pag dumarating ang taglamig o ano mga kapahamakan, sila lumilipat sa ibang lugar. Subalit ang sabi dito, ang aking bayan ay hindi ang alam ang aking pagbabalik. Subalit sa gawang ito, ipinaalam ng ating minamahal ginagawa ng pastor, yung mga signs na lalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay, kaya tayo po'y laging magbantay. Ating tidinggin, yung tinig ng propeta ng Diyos, manibigo. At ngayon, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin
upang yung nagbabantay sa atin naman po hindi masayang ang kanyang pagbabantay, kundi bagkus tiyak tayo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi dito? From the Gospel of St. Matthew, chapter 24, 42 and 44, and Luke chapter 21, 34 and 36. Kanila naman po. From the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verses 42 and 44, and Luke chapter 21, verse 34 and 36. Hallelujah, praise the Lord. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. 44. Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think, not the Son of Man cometh. From the book of Luke, chapter 21, verses 34 and 36. Take heed of yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon your unawares. From verse 36. Watch ye therefore and pray always, that ye may become accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. God bless you, kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata ay 42 at 44. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 44. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Dito sa Lucas, Kapitulo 21, ang talata ay 34 at 36. Datapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. 36. Datapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat nating gawin. Tayo po ay magsipaghanda lagi sapagkat hindi natin alam ang oras na pagdadating ng ating mga Panginoon. Kaya tayo mangagpuyat, ibig sabihin magpuyat, magsipaghanda ka. Handa ka sa lahat ng bagay, sa pagtatapat, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pagbigay ng handog, sa pag-aayuno, mga inibig ko, sa pagdalo sa gawa ng mga na kinakailangan. Yan po ay kailangan gawin natin lagi upang ikaw ay laging handa, mga inibig ko. Ano mang oras babalik ang Diyos ay nandiyan kasigurado, mga inibig ko. Kaya huwag po tayong maging abala sa mga bagay sa libutan ito. Tayo po'y kailangan magbantay sa pagpapalinik ng Diyos. Yan po'y anytime now, rapture will take place any moment now, may inibig ko. Nandiyan ang mga sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patay, kaliwat, kanan, ang mga napipintong gyera, mga inibig ko, sa buong mundo, mga inibig ko, at yung pong mga pagputok ng bulkan, mga tsunami, mga inibig ko, mga lindol, yung mga salot, mga inibig ko. Patunay lamang na tayo sa huling panahon na. Kaya sabi ito, magsidaing kayo, manalangin tayo ng walang patid, mga inibig ko, mag-ayuno, mga inibig ko. Sapagkat ang kaligtasan ay nandiyan na, may inibig ko, lamang kinakailangan na tayo sumunod. Makinig tayo. Sapagkat may warning ating mga napanoon, may inibig. Sa mga hindi makikinig sa kanyang banal na propeta, mga inibig ko, na sabi ng banal na kasulatan, ako na lang magbasa nito, mga inibig. Ang sabi po dito sa Acts chapter 3, verse 23, and it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propeta ngayon ay ipapuksa ng lubos mula sa gitna ng bayan. Kaya ito po'y warning, mga inibig ko. Kaya wala naman tayong gagawin kundi tumalima, sumunod. Pag tayo gumawa na, sumunod at tumalima, sinagawa kalooban ng mga lapanon, mararanasan natin yung grabing proteksyon, pag-iingat, mga biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang huling talata. 1 John chapter 2, verse 25, maganda na po mga awit, manunod to, kaya nilang po.
1 John chapter 2, verse 25. And this is the promise that He has promised us even eternal life. God bless you po. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ito'y makakamtan lamang po natin kung ating pong papakinggan yung itinalaga ng Diyos na nagbabantay sa ating mga kaluluwa. At yan po'y anytime now. Tutunog na ang pakakak ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Wala na po yung mga tampuhan, inggitan, mga pagkampi, pagkabahabag sa mga anak ng Diyos, kundi pagkos lagi natin i-focus sa ating paglilingkod sa ating nag-isang Diyos sa buhay, sapagkat malapit na natin maranasan, makamtan yung kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo, may inibigo, at habang ating inimbitahan na lahat ng ating inibig ng mga bisita, so ito, tanggapin niyo po ng formal ang ating dakilang Diyos sa buhay habang ating napapakinggan ng papuring awiting ito. Amen, praise God, hallelujah. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At aking binibigyan po pagkataon sa beloved co-preacher, Bart Joey, para sa altar call. Every day Amen. they God bless you po, pass beloved me preacher, Brother Will by. Cruz. Hallelujah. I can see in their eyes. Patuloy po na inaanyayahan ang Empty ating people live broadcast filled viewers with care. sa buong mundo, maging dito po ating mga bisita. And who Yes, hallelujah, knows praise God. where when they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides the silent cries. Only Jesus hears. And people need the Lord. Yes, People amen. Hallelujah. need the Lord. At the end of broken dreams, here's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When Yes, will hallelujah. we Praise the Lord. realize people need the Lord? And we are called to take His light into a world where wrong seems right. And what would be too great a cost for sharing life with one who's lost? And through His love, our hearts can feel, and all the grief they bear. And they must hear the words of life, and only we can share. People need the Lord, and people need the Lord. At the end of broken dreams, here's the open door.
People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives? Oh, people need the Lord. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, mula po sa simula, sa pangangaral ng propeta ng Diyos hanggang kasalukuyan, this is preaching for all seasons. Ang ating dearly beloved pastor, lagi niyang ipinapangaral maging sa television program na sinasabi niya, peoples of the world, you need this Jesus. Ipinapahintulot po ang mga bagay na ito. Nagbibigay siya ng warning na kailangang tumalima sa Ebanghelyo kung nais ng kaligtasan. Kaya sa lahat ng ating live webcast viewers sa mga baguhan, sa lahat ng mga mananampalataya, mga minamahal ko, without God, we could do nothing. We need this Jesus. Kumapit tayo sa huling panahon. Huwag nang hihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na yung time, mga minamahal ko, sa maiksing panahon. Alam nating babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung maiwan ka during the rapture of the church, nakakahabag. Ngayon pa nga lang, talagang grabe na ang mga kaganapan. Ngunit hindi tayo titingin diyan. Titingin tayo sa Diyos na makapangyarihan. Ililigtas niya tayo. Dahil naniwala tayo sa mga pangangaral, sa mga warning, na ang paglilingkod sa Diyos ay kinakailangang buong sikap, buong katapatan. Dahil pag nalaglag ka pa sa kamay ng Diyos na buhay sa huling panahon na ito, ikaw rin ang hindi nag-iingat sa iyong kaligtasan. Kaya ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Kaya sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil alam namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain, ang tunay na iglesia ng Diyos. Saksi po kayo, yung mga buhay na patotoo kung papaano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat tapat na mananampalataya. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw rin ay pagpaparain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kailangang maganap ito sa iyong buhay upang mabuksan ang langit. Ito magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng langit at maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Unang reglamento ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan
ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po hindi pagsanib ng isang bagong relihiyon o sekta. Hindi po. Ito'y pagsakatuparan na sinasabi ng banal na kasulatan kung anong ginawa ng mga apostoles 2,000 taon mahigit na ang lumipas. Kaya, huwag po kayong lumisan na hindi nabautismuhan upang siguradong mapatawad ang inyong mga kasalanan. Lilinisin kayo ng ating dakilang Diyos. At ang pang-apat, yun po yung bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain at patuloy na tapat na naglilingkod, nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Kaya sigurado po, ikaw ay gagawing tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan pag naganap na ang 4 na reglamento. Kaya mga minamahal, na sa lahat po ng narito, isuko nyo ang buhay nyo sa ating mahal na Panginoon. Itaas nyo ang 2 kamay, pumikit po kayo, tumuko, sumunod po kayo sa panalangin ito bilang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nang magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na mahal na pastor, evangelista, Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Magpapatuloy po tayo. Ito po yung simula ng tapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya dumalo po kayo ng dumalo, sumamba, lagi po narito sa ating banal na gawain.
Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay nagpapatuloy, ang iyong pananampalataya ay lalago, doon na maramdaman mo na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat ngayon ng iyong mga panalangin, tutugunin ng ating dakilang Diyos. Malaranasan mo ang mga himala, kaya magpapatotoo ka, hindi lang dito. Maging sino man, anyayahan nyo rin upang sila'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging anyong mga mahal sa buhay. God bless you all. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko sa lahat ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, Brother Joey. Tayo po'y manalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Tayo po muna ay magsisi, mga minamahal. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungunang panalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist Waldes, Trodal Medayo, and time prophet. Kami po ay minsan ang panghumingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala sa iyo, mapagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon, na isip na ko nasabi, hindi kaya ayos na papatawaran po kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na masakatuparan po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa kilang araw na yung pagbabalik at magamit mo rin po kami bilang ilaw at asin sa libutang ito, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng napakarami pang mga kalo bago kang magbabalik, mahal na Panginoon. Lubos kami pasasalamat na napakapalad po namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sinugo mo ang totoo mong propeta, mahal na Panginoon, amin at ginigala, mahal na Pastor, abalik at beloved mama, din beloved children, mahal na Panginoon, nangaral ng buong katotohanan, mahal na Panginoon, at yung tinatamasa namin ng totoong pinagpala, masaganang buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah, pruwi para kami po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang kalakasan, mahabang buhay na amin naman ginigala, mahal na Pastor. All beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, kayamanang walang kapantay, mahal na Panginoon, sapat patuloy may papangalan ang nag-iisang Ibanghel sa buong kinapalanggang sa unang pagbabalik, mahal na Panginoon. Ang binubus mo lahat ang pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapala sa buong sambayan na ginigala magulang sa iyo ay lubos namin pinasalamatan na walang hanggang pasasalamat. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin yung manalapangan. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Waldes Trodal Meda, naglehas po sa atin, sa ating mga labuan, sa lahat, mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, minamahal. Banggitin niyo po kung anumang uring karamdaman yan, ang masamang espiritu karamdaman yan, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, COVID-19, leprosy, cast out, drug addiction, unbelievable doubts, carnality, body, glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan, hallelujah, promises of in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga prayer request, tinugon ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaan, minamahal. Hallelujah, babanggitin po natin ang makapangyarihan, mga katagang, hallelujah, praise the Lord. A million times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Galing sa ating mga puso, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. 3 beses, sabay lukso mo minamahal. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po, minamahal. At